Magandang umaga, magandang tanghali na pala. Sa inyong lahat po mga kaibigan ko sa Pilipinas, sa labas ng bansa, at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Magandang umaga po at tayo po ay magkukwento naman yung pinakabago tungkol na yung natagpuang namatay doon sa room 504, Beverly Hills sa Los Angeles. Okay, or California. So ngayon, natagpuan doon si anak may-ari ng Rostans, si Juan Paulo Tantoco, na nakumpirma nung isang araw ng Beverly Hills Police Department na namatay ng dahil sa overdose sa cocaine. At ang nangyaring overdose sa cocaine, ang nangyaring pagkapatay sa kanya natagpuan siya ng siya ay matapos na datnan ng nagresponding mga pulis sa room 504. At sa room 504, nakita mismo, isa sa nakitang tao doon na nandun ay si Lisa Marcos. At marami pang ibang mga barkada nila. At isa siyempre doon yung asawa naman ni Paulo Tantoco na personal secretary ni Lisa Marcos. So, si Dina, parang Araneta din natin apelido. So anyway, ang nangyari po niyan ay pagkatapos makumpirma, naglagay naman ito sa balag ng halanganin at nagpatuo na puro fake news ang ginawa ng Malacanang sa pagpapalabas ng litrato na kunwari nandito na sa Pilipinas si First Lady. Pero totoo pala wala. At nangyari po ito sa panahon ng May 9 sa Pilipinas o May 8 sa Amerika. So, imposible pong makauwi ng madaling araw ng 11 si Lisa Marcos ayon sa claim po nila. Medyo para pinadala. Kasi nga, ang number of hours of travel mula sa Amerika, papunta sa flying hours lang yan, ay 16 hours na. So magbiyahe ka pa papuntang airport, magbubuking ka pa, maganda ka pa. So imposible talaga na makarating ng March 11 ng May 28 si Lisa Marcos. So ito naman ay sa katotohanan na pinilit po inaresto si Juan. Kung nagkataon man o hindi, pinilit naman sa pagkataon na March 11 din inaresto si Digong Duterte para yung isip ng mga Pilipino ay nakatutok dun sa pag-aresto kay Duterte. Wala nakakaalam na ang sabi ng mga report nila nung may report na kasama si Lisa Araneta Marcos sa POI o persons of interest na dahil namatay si Juan Paulo Tantoco. Kung namatay siya dahil sa overdose sa cocaine, edi lahat ng kasama doon sa kwarto kung saan natagpuan din ng isang plastic bag na puno ng white powder na siyempre cocaine yun. Okay. Ang suspect agad doon, lahat sila doon ay gumamit. Siyempre, sino ba magsasama sa buong kwarto? Alangan naman ang hindi gumagamit ng cocaine doon sa kwarto. Nagpa-party daw sila sa cocaine. Kaya na-overdose man, accidental overdose daw, sobra. Ibig sabihin, nasobrahan, high na siguro si Paulo Tantoco kaya nasobrahan dinagdagan yung kanyang intake, kaya hindi niya nakaya ng kanyang puso, so kaya nabanatan siya. So ito naman ngayon, dahil ulit pong isang mga mainstream media na nagbalita nito, wala yung Philippine Star, wala rin nagbalita. Ang GMA7 nagbalita pero tinanggal kagad. Ang ABS-CBN hindi rin nagbalita. Yung Inquirer hindi nagbalita.
puro mga Romualdez na may pag-aari yan eh. So ngayon, dahil hindi na binalita, si Amy Marcos na ngayon ang nagde-demand sa kanila na mag-submit ng kumpletong report patungkol sa pagkapatay ni Paulo Tantoco. Bakit naman? May karapatan ba si Amy? Ang sagot, meron po. Bakit? Senador siya at nangingi siya ng full investigation report at ang lakad pong iyon ay official trip dahil po Manila International Film Festival po iyon. At nandun nga si Chis Escudero, dumalo. Nandun din si Jingo Estrada, dumalo sa film festival na iyon. Siyempre, nandun din si Heart Evangelista. Pero sa entourage naman ni First Lady, Lisa Araneta Marcos, ay kasama doon si Juan Paulo Duterte, Juan Paulo Tantoco, dahil po ang asawa ni Paulo ay personal or official secretary ni Lisa Araneta Marcos. So siyempre kung saan siyang official function niya, nandun din ang kanyang secretary. So ito po yung balita na sinasabi na si Amy Marcos mismo ang humingi ng full report. Alam naman natin ngayon si Amy ay although magkakapatid sila, ay siya po yung numero 1 critic ngayon ng kanyang kapatid. Kaya nga nanalo siya sa mga boto ng DDS kasi binuto siya ng DDS dahil inendorso siya ni Sara. So ito pakinggan natin si Amy. Ng full report sa Malacanang, si Senador Amy Marcos kaugnay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Los Angeles noong March 8. Kasama na riyan ang anumang direct o indirect na pagkakasangkot ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasama ng unang ginang si Tantoco sa delegasyon ng mga dumalo sa Manila International Film Festival nang masawi ang Rustans executive dahil sa drug overdose ayon sa isinasagawang investigasyon. So, ulitin natin. Humihingi ng full report sa Malacanang si Senador Amy Marcos kaugnay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Los Angeles noong March 8. Kasama na riyan ang anumang direct o indirect na pagkakasangkot ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasama ng unang ginang si Tantoco sa delegasyon ng mga dumalo sa Manila International Film Festival nang masawi ang Rustans executive dahil sa drug overdose ayon sa isinasagawang investigasyon. Dagdag pa niyan, marami talagang litrato na lumabas na kuha sila na a night before or hours before. Yung hours before ay kasama yun ng kumain pa sila. Kung saan ba sila kumain doon? Kumain sila sa isang hotel nandoon. So ito titingnan natin. Baka nandito yun. Yeah. Dito naman, i-kuha natin yung balita ng bilyonaryo sa Facebook nakapost. Ito po balita ng bilyonaryo sa post. Ayan naman po ang balita ng bilyonaryo. Sinabi ng bilyonaryo na Amy Marcos wants full report, calling on Malacanang to disclose a full report on the March 8 death of Paulo Tantoco in Los Angeles, California, including any direct or indirect involvement of First Lady Lisa Araneta Marcos. Tantoco was part of the First Lady's entourage during the Manila International Film Festival in LA from March 4 to 7. U.S. medical examiners ruled his death an accident due to cocaine effects. So yan po ang main official report is accident due to the effects of cocaine use. Yan po ang sinasabi. So whatever it is, ay kayo na mag-decision kung anong klaseng pamahalaan meron tayo. Ako po ay, kung ako tanongin mo, konfirmasyon lang ito na si Lisa Marcos po ay addict. Ngayon, pag sinabing addict siya, kailangan, ibig sabihin may prima facie case na ngayon na addict talaga siya. The only way na mapatunayan na hindi siya addict ay live stream na drug test.
ganon din sa kanyang mister. Siyempre ang misis, most likely ang mister ay addict din kung addict din ang misis. So ganon po ang implikasyon yan. Kaya the only way na para malinis na pangalan nila sa mata ng mga nagdududang Pilipino ay mag-drug test sila. Ito naman ay kung sinasabi nyo kay Sara na siya mag-undergo ng trial, mag-undergo ka rin ng trial ng drug test naman. Kung si Sara, impeachment test. Ikaw naman, drug test. O, di ba? Para patas lahat. O. Sabi, nawawala ba signal ko? Nawawala daw ata signal ko. Pero ulitin ko lang. Sa tingin ko naman ay pwede na, no? Tingnan ko, i-check ko lang signal ko. Wiw. Ito, nawawala daw signal natin. Hi. Ano ba yung kanta niya, no? Bubuo lang. Magpa-drug test ka. Magpa-drug test ka. Kung ikaw ay gusto mong hindi ka pagdududahan ng mga tao na siyang bumuto sa iyo, ikaw ay walang ibang pwedeng gagawin kundi ikaw ay magpa-drug test. Drug test na. So yan na pong aking composition na instant composition. So dyan na lang muna tayo at magandang umaga po, no? At ngayon i-anunsyo ko sa lahat na isasampa po ngayong araw ang petition for quo warranto laban kay Erwin Tulfo na kahit na 60,000 pesos ang lahat babayaran at may mga 20,000 pa ko ibang gagastusin, halos 100,000 lahat ginastos. Papasalamat po ako at marami rin nagbibigay at natulungan ako sa aking pakikibaka para sa ating bansa. At ang bansa natin ay magkaroon ng walang pagdududa sa lahat ng mga opisyal ng ating bayan na nakapwesto, lalo na sa mga matataas, kagaya dyan sa Senado. Kung sino ang Amerikano ay dapat tatanggalin na po. Yan po ang aking masasabi. Kaya ngayon araw, isasampa na po sa set ang petition for quo warranto. Okay? Hanggang dyan na lamang po. Magandang umaga po sa lahat.